Matapos naming magkakilala at magkaroon ako ng contact number ng biyudang si Patricia alias Aling Pasing, nagsimula na ang madalas naming pag-uusap gamit ang cellphone at madalas yon tuwing pagkakagaling ko ng trabaho. Pagkaraan ng mahigit isang linggo, ako na mismo ang nadaan sa kanila at ang nagiging dahilan ko para kunin ang ipinaluto kong ulam. Ayun naman ay style ko lamang matapos kong magkaroon ng interest kay Patricia alias Aling Pasing dahil sa noong una ko siyang makita des oras ng gabi doon mismo sa bahay na kanyang tinutuluyan ay napagtanto ko kung gaano kalusog ang alaga niyang pagong. Nakapantulog na kasi siya noon at marahil ay hindi niya expected na meron pang darating para mag-order. Nagkaroon kami ng maayos na komunikasyon, isa na siguro dahil mas bata ako sa kanya at meron pang trabaho. Samantalang siya, bukod sa biyuda at may edad na, siya ang bumubuhay sa dalawa niyang apo at marahil naghahanap siya ng ikalawang pag-ibig. Kaya lang, hindi pag-ibig ang hinahanap ko na mga panahon na iyon. Madali kong nakuha ang tiwala niya hanggang sa noong minsan na duman ako sa kanila para magpaluto ng adobo dahil linggo kinabukasan, wala siya. Nakausap ko siya gamit ng cellphone, sabi ko galing ako sa kanila, wala siya. At bilang sagot, tumawag siya na aking ikinagulat dahil noon lamang siya tumawag at mukhang nakainom pa. At pinababalik ako sa kanila, sabi ko, gabi na. At nakahiga na ako. Kako, ano bang mapapala ko kung babalik pa ako gabing-gabi na? Pero ang naging sagot sa akin ni Patricia alias Aling Pasing, bakit? Ayaw mo ba? Na sa kanyang tono ng pananalita ay para bang may ibang ibig ipahiwatig. Lalo na nang sabihin niyang pagtulog na yung mga apo ko, doon mo ako sa taas, hintayin na. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Ben alias Burlaong. 35 years old, may anak pero hiwalay sa asawa. Nang makatapos ako ng 2 taon sa college, mas binili ko na ang solo sa buhay. Bilang paghahanda na rin kung sakaling sa hinaharap magkakaroon ako ng sariling pamilya. Simula nang makarating ako ng Cavite, ang mag-upa ng matutuluyan ang aking nagiging tuluyan. Una, dahil wala naman akong malapit na kamag-anak dito sa Cavite. Pero dito rin maraming factory kung saan pwedeng mapag-applyan ng trabaho. Never akong nagkaroon ng jowa noong high school. Mahirap kasi ang aming pamilya. At para makatulong sa mga taong nagpalaki sa akin, bago pa ako mag-aral at makatapos ng high school, alam na ng aking kasukasuan kung paano magbanat ng buto para kumita ng pera. Bago pa ako umalis sa amin, sa edad kong 20 years old, ay alam ko na pwedeng ang pangangamote sa Cavite kapag ako'y nag-solo ay aking maranasan. At may iwasan ko iyon kung hindi ako aalis sa amin, sasabihin na lang sa agos ng buhay, pero 50-50 ang tsansa na umasenso. Nang makarating ako ng Cavite, wala akong piniling trabaho, yung tipong para hindi ako mapulaan. Bakit pinatulan ko ang ganoong klase ng trabaho? Hindi ko sinasabi na nakatapos ako ng 2 taon sa college. Naging janitor, helper sa kalenderya, nag-construction at nag-factory worker, at naging maintenance ng kung ano-anong establishmento. Kumpara sa pagiging factory worker, mas matagal akong naging construction worker. Pero pagdating naman sa usaping pag-ibig, sa pagiging factory worker ako, nagkaroon ng maraming karanasan.
At isa na nga dito, ang aking ibabahagi sa inyo noong makilala kong isang ginang na biyuda sa lugar kung saan nakatayo ang bahay paupahan na aking nirerentahan. Simula nang dumating ako ng Cavite, doon sa aking nirerentahang bahay na iyon, ako nagtagala. Bukod sa hindi kamahalan ng renta, hindi nag-aagawan sa banyo, ay accessible sa mga pwedeng pagkukunan ng pagkakakitaan. Hanggang sa pagkaraan ng maraming taon, at nakatikim na ako ng iba't ibang klase ng espesyal na putahe, ay aking nakilala si Patricia alias Aling Pasing na isang biyuda. Hindi sa pagyayabang o pagmamagaling, dahil nasa hanap buhay ang aking focus at sa kung paano ako magkakaroon ng sariling tahanan sa lugar na aking ginagalawan, kahit halos araw-araw kong nakikita at nakakasalamuha kung wala namang maitutulong sa akin o di kaya walang dahilan para magbigay ako ng interest, ay wala akong pakialam. Hanggang sa isang gabi, mamit ko si Patricia alias Aling Pasing. Pagkagaling ko ng trabaho, pagdaan ko sa mismong gate, na tuwing pauwi na rin sa kanila ang isa sa aking kakilala na tanod. Magkakilala kami at dating magkasama noong mga panahong pareho pang walang trabaho na binago ng kanya-kanya na ring responsibilidad. Habang naglalakad kami, sinabi sa akin ni Tropa na itago na lang natin sa pangalang Lando alias Katsupoy na pare mauna ka na at tataya lamang ako ng ending. Noong oras na iyon, pasado alas 10 na ng gabi, kaya naman nagtaka ako at natanong ko si Lando alias Katsupoy, gabi na, meron pang tayaan? At sagot niya sa akin, para bukas pare. Di ako naman, hindi nagmamadali kaya sabi ko, tara, samahan na kita, saan ba yan? Pinasok namin ng isang madilim na eskinita at ang dulo noon isang bahay na may puno ng mangga na mukhang tagpuan ng ilang taga roon sakaling may balak sa dilim. I mean, wala kasing street light. Kinatok ni Lando alias Katsupoy ang pinto ng bahay at isang babae na sa malayuan ay iisipin mong magbobote ang itsura. Pero noong ako'y lumapit, para na rin mag-usisa, mukhang patulog na sila dahil sa kasuotan. Pero yung pagong ang higit na kumuha ng aking atensyon. Nagkunwari akong walang napansin o pinansin na sa aking paglapit naman, ipinakilala ako ni Lando alias Katsupoy kay Patricia alias Aling Pasing. Doon ay wala akong anumang sinabi maliban sa magandang gabi, pasensya na sa abala. Pero noong pauwi na kami ni Tropa, dahan-dahan na akong nagtanong at doon ko nga nalaman na biyuda si Patricia alias Aling Pasing. At yung kanyang mga kasama, kanyang mga apo. Kung sa bagay, kahit naman ako sa itsura ni Aling Pasing ay hindi ko inisip na anak niya ang dalawa niyang kasama. Pero bago kami maghiwalay ni Tropa ng landas, buo na ang aking plano kung paano ako magiging malapit sa matabang pagunga. Nalaman kong isang linggo na ganoon ang oras ng uwi ni Tropa. Kaya naman, kinailangan ko lang magpalit ng bahagya para hindi kami magkasabay. Dahil ang aking plano, mag-isa kong dadaan kay Patricia para kuno, tataya din ako. Lakas loob akong kumatok sa pintuan ni Patricia alias Aling Pasing. Actually, hindi nga lakas loob kapal muka. Natandaan naman niya ako at siya pa nga ang nagsabing, ikaw yung kagabi. At sagot ko, oo, ako nga. Nagkunyari nga akong mag-ending din, pero bukod doon, kinuha ko pa ang kanyang contact number para kako mas madali akong makapagsabi kung nais ko ang tumaya. Na hindi naman ako napahiya at agad naman niyang ibinigay ang kopya ng kanyang contact number. Noon ding gabing iyon, nagkaroon kami ng konting knowing each other. At doon ko nga nalaman na marami siyang pinagkakakitaan at isa lang
ang pagpapa-ending. Minsan nasa Bulaklakan na raw siya at minsan naman natanggap siya ng order. Yung merong gustong magpaluto. Sa totoo lang, hindi maganda si Patricia alias Aling Pasing. Yung kutis niya ay talagang palaban sa arawan. At yung buhok niya may kulay na para bang mabaho siyang tingnan. Pero hindi kasi yon ang dahilan kung bakit ako nagka-interest sa kanya. Yun kasing kuwan. Naamis ako, mukhang alagang-alaga, mataba. Marami akong nalaman tungkol sa kanya simula noong magkaroon kami ng komunikasyon dahil sa dalas naming bagpalit na ng mensahe bago matulog. At doon nga, nalaman ko na 6 pala ang naging anak niya. At malamang sa dami noon, talagang lanta o di kaya naman nangungulubot na ang rosas sa parang. At dahil hindi naman talaga ako mahilig sa sugal, naisipan kong magpaluto na lang ng ulam. Pero noong gabing dumaan ako sa kanila, wala siya doon. At yung 2 niyang apo ang nandoon sa bahay. Ang sabi, umalis raw ang lola nila. Pag-uwi ko, dahil sa factory na ako naghapunan, nahiga na ako. Then bago tuluyang matulog, naisipan kong padalan ng message si Patricia alias Aling Pasing. Wala lang, trip ko lang. At sinabi ko nga na galing ako sa kanila pero wala siya. Tawag ang isinagot niya sa akin at pinabalik niya ako sa kanila. Sagot ko naman, gabi na. Anong mapapala ko kung ako'y babalik pa? Pero naging sagot niya sa akin, bakit ayaw mo ba? Na para bang meron siyang ibang ibig sabihin. Noong ding gabi ngayon, ay dali-dali akong nagbihis. Sakay ng aking bisikleta, ay nagpunta ako sa kanila. At hindi mawala sa isip ko ang sinabi niyang pagtulog na ang 2 niyang apo, wait ko lang daw siya sa itaas. Ilang minuto rin akong nag-antay, pero nung dumating siya, nilabas niya ang ilang bundle ng rosas na dahan-dahang nalalanta. Tulungan ko raw siyang pilian, baka pwede pang mabenta. Total naman raw, wala akong pasok bukas. At bilang kapalit daw ng aking pagtulong, sagot na niya ang aking agahan, tanghalian at hapunan. Kinabukasan. Akala ko naman kung ano na, pero grabe, mataba talaga. Parang likod ng pagong